bilang mga Pilipino, mahalaga na ipagpatuloy natin ang pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Kung kaya't isang fashion designer ang bumuo ng new collection para magbigay pugay sa ating local weavers at artisans. Bukod nga dyan ay bigatin din ang mga ginagawa niya ng kasuotan mula sa mga artista hanggang kay First Lady Wow. Liza Araneta Marcos. At para nga ibahagi sa atin ang kanyang bagong collection na pinagtagpi-tagping pangarap. Kasama po natin live sa studio ang fashion designer na si Andre David. Good morning! Welcome sa Rise and Shine Good with Miss morning. Andre. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ganda ng outfit ni Andre. Can Thank we you start so with much. that? Parang ang ganda eh. Ba't iba bang mga pinanggalingan ng mga Yes, this is actually a fusion of different fabrics from different tribes and group of people here in the Philippines. So, pupunta po talaga ako sa mga lugar kung nasan sila, ang ating mga tribo. At ayun, kinukuha ko, binibili ko, and sinusuportahan ko ang ating mga local weavers. Ayun. So with that being said, pwede mo ba sabihin sa amin saan galing yung top mo? Saan galing yung... barong This one is inside. actually from the Tiboli tribe of South Cotabato. This one is from Laguna. Okay. Ito po ay kalado, handmade. And also sa aking pants Ang naman, ganda nung pa. it's a mix of different abel from Ilocos and La Union. Ang ganda, no? Kaya siguro pinagtagpi-tagping pangarap itong iyong Yes. mga obra. No? Tell us the inspiration behind this. Well, ang aking naging inspirasyon dito ay ang mga bahay ng ating mga artisans, ng ating mga hahabi. Dahil nagpunta ako, bumaba ako sa kanilang lugar, at sa kabila ng mga problema na kinakaharap nila, ay sila ay may mga pangarap sa buhay. So, ito pong mga ito ay retaso, ngunit hindi lamang sila scraps. Because for me, these are dreams. Bawat inches na kanilang inilaan sa paggawa nito ay dugot pawis nilang ginawa. Kaya hindi ko sinayang. Ever since I started using indigenous fabrics, I collected them and I turned them into art. So, my inspiration here are their houses, yung kanilang mga pinagtagpi-tagping piraso ng kahoy. Ganda ng kwento sa likod. Ano? Oo, ng at least mga merong damit magandang na ito. backstory. Pero ito, ano yung naging calling mo naman? Personally, ano yung nagtulak sa'yo para gawin to? Well, way back 2012, when I first visited Lake Cebu and I saw the Tiboli tribe making their tinalak fabric in South Cotabato, that's where I fell in love with that fabric. And when I researched about it, na this is from a dream of Apo Lang Dulay, and from that story itself, it's very inspiring. So I went all over the Philippines to get to know these artisans and these weavers in our country, and use their fabrics to my creations, and there. Yes. Ano naman yung mga pagsubok na na-encounter mo sa pagbuo nitong collection na ito? Mga pagsubok, well, I think the biggest challenge is working with these fabrics is actually very hard kasi madali itong magnisnis. But other than that, siguro yung pagpunta mismo sa mga lugar nila kasi malalayo yung mga ibang lugar. But I believe that, walang challenges kapag you love what you do. You have passion in your craft. Tsaka nakakatuwa na kagaya ni Andre, sinusuportahan yung mga local Yes, weavers. oo, kasi Malaking bihira bagay yan yan eh. para sa kanila no? Tsaka tinan mo itong mga obra niya, no? Nadadala niya dito sa Manila. At sana ma-mass produce mo ito, no? Mas dagdag kita rin sa ating mga local Yes. weavers. Ito, isa pang tanong. So anong paraan mo naman nakikita na magkakaroon to ng positive effect sa fashion industry? Lalo na sa, yun nga, yung nabanggit ni Dayan na makatulong din to sa mga artisans dito sa Well, I think in this new generation, sa aming mga bagong fashion designers, where we incorporate this indigenous fabrics, no, mas ma-appreciate ng mas bagong generation, the younger generations, no, and through that, I think this will make a big influence to them na hindi nakakatakot magsuot ng mga ganitong bagay na nung tayo ay bata ay sinusuot lang natin to kapag buwan ng wika or kapag, di ba? Kailangan Kapag may maging occasion. staple ito, no? So, Itong mga this collection that I created is modern. It's
Filipino innovation and sustainability because I also advocate for sustainable fashion. Oo. At pinatatanong nga ni Audrey kung may panglalaki daw. Gusto This daw- one I'm wearing. Oo. Well, actually, I'm also a believer that clothes has no gender. Ayan. Sa bagay. Tama. Oo. Tsaka gusto ko, actually, I think kaya kong dalhin can yung wear pants this. niya. Kasi, Oo nga eh, no? Tsaka ang ganda, imagine pag nakasalubong mo to sa public area, like sa mall, di ba? Talagang Mapapatingin ka talaga di ba? eh. No? Oo. Sa lahat ng mga dinisenyo mo, ano yung pinaka-paborito mo? Sa lahat ng mga dinisenyo ko, well, I think the one I brought in London Okay. last 2018, where I represented our country during the London Fashion Week under the House of Icons. And nung time na yon, I incorporated our indigenous fabrics like Abaca from Catanduanes and also Abel from Ilocos. And I think from there, ang daming doors na nag-open. And at tayo na tinatangkilik din ng mga international beauty queens ngayon, local celebrities, and ang ating mga mambabatas. How about the fashion designers? How did they respond sa design mo? Some of them are really a good friend of mine. Okay. They're really proud of it. That's good. Proud din kami sa'yo, Oo naman, syempre. No? nakaka- Talagang yung talent ng Pilipino na ipakikita mo sa global stage. Yes. So sa ating mga ka-RSP na interesado na contacting ka, where can they find you? Of course, your social media accounts. Well, you can actually contact me through my social media account on Instagram at Anjay David and on my Facebook page at Anjay David. Ayan. Parang ang sarap irampa ng mga damit na ito. Kaya-kaya mo yan, did you? Mag-change outfit ako mamaya. Well, thank you very Thank you much. so much. Andre David, for joining us here sa Rise and Shine Pilipinas and sharing your story about pinagtagpi-tagping pangarap. Maraming salamat. And congratulations, Maraming of course. salamat and thank you for having me.